Ang mga track na ito ay ang patunay na ang pagiging kakaiba at ang pagiging practical ay maaring maglakad ng magkahawak kamay, bagaman kung minsan ay pilay ng kaunti. Hindi nila ninais na maging kumbensyonal, hindi nila sinubukang huwag mapansin. Nilayon nilang lutasin ang mga problema sa mga paraang wala pang nakakaisip o sadyang umiiral bilang isang pahayag ng mga prinsipyo. At sa prosesong iyon, lumikha sila ng mga makina na ngayon ay nagpapaisip sa atin kung paano nagkaroon ng sinuman ng mga ideyang iyon. Ngunit gumagana ang mga ito. At ang iba, makalipas ang mga dekada, ay gumagawa pa rin ito. Hinahamon ang paglipas ng panahon at ang lohika, lalo na ang mga huling pwesto sa listahang ito. Magsimula tayo. Numero 11, Citroën Type H. Pransya, 1947. Nan ipinakilala ng Citroën ang Type H noong 1947. Ang Europa ay bumabangon pa mula sa digmaan. Ang mga materyales ay kakaunti. Ang mga budget ay limitado. At ang mga kumpanya ay nangangailangan ng abot-kayang transportasyon higit pa sa estilo. Ang mga inhinyero ng Citroën ay tumugon sa pamamagitan ng isang van na lubos na nagbabaliwala sa kumbensyonal na estetika at nakatuon sa pagiging praktikal. Ang resulta ay isang sasakyan na tila gawa sa mga ni-recycle na bahagi ng eroplano. Mga patag na panel sa gilid, nakalitaw na mga tagyang at mga yero na may lupi na bumabagtas sa buong katawan. Ang kulubot na anyong yon ay hindi dekorasyon. Nagdagdag ito ng tigas sa mga manipis na panel na bakal na nagpapahintulot sa Citroën na makatipid sa timbang at material habang pinapanatili ang lakas ng istruktura. Ang diskarte na ito ay sumasalamin sa mga teknik sa paggawa ng eroplano at ginawang magaan at matibay ang van. Ang Type H ay gumamit ng traksyon delantera at katawang monokasko, isang bagay na revolusyonaryo para sa isang komersyal na sasakyan noong panahong yon. Ang karamihan sa mga van ay gumagamit pa ng chassis de largueros at traksyon trasera. Sa paglalagay ng makina sa harap, nakamit ng Citroën ang isang mababa at patag na sahig para sa kargada at isang kwadradong lugar na maaring gamitin sa buong taas nito. Para sa mga negosyante, ito ay nakababago. Ang isang panadero, tubero o elektrisyan ay maaring tumayo sa loob ng van. Ang pagkakarga ng mga mabibigat na bagay ay nangangailangan ng mas kaunting pagsisikap. Ang sliding door sa gilid at ang malawak na bukana sa likod ay nagpadali sa pagpasok. Ang Type H ay naging laganap sa Pransya at kalaunan sa iba pang mga bansa sa Europa. Nagsilbi ito bilang ambulansya, van ng pulisya, sasakyang pangkoreo, mobile workshop at tindahan sa merkado. Sa mga rural na lugar, ito ay madalas na ang tanging ugnayang demotor sa pagitan ng mga bayan at lungsod. Ang nagpapakaiba sa Type H ay ang hindi nito kailanman pagtatangkang magmukhang moderno. Sa loob ng 34 na taon ng produksyon nito, ang pangunahing hugis ay halos hindi nagbago. Habang ang mga sasakyan ay nagbabago na may mga palikpik, kurba at linyang anggular, ang Type H ay nanatiling isang pang-industriyang kahon. Ang visual na pagkakakilanlan nito ay naging walang kamatayan dahil sa katigasan ng ulo. Kahit noong dekada 70, ang mga bagong Type H ay tila mga relikya mula sa ibang panahon. Ngayon, ang van ay ipinagdiriwang bilang isang icon ng disenyo. Ang mga na-restore na halimbawa ay nagiging mga mobile cafe at food truck na pinapahalagahan dahil sa kanilang karakter. Ngunit ang katanyagan nito ay nagtatago sa orihinal nitong layunin, ang maging mura, matibay, at kapakipakinabang sa isang sirang ekonomiya. Bilang 10,
Bedford CA, Reino Unido, 1952. Ipinakilala noong 1952, ang Bedford CA ay lumitaw sa isang sandali kung kailan ang maliliit na kumpanyang Briton ay lumalawak. Ang mga tindahan, mga ngalakal at mga kumpanya ng serbisyo ay nangangailangan ng mga magagaan na komersyal na sasakyan na abot kaya, siksik at madaling alagaan. Ang Bedford, ang sangay na pangkomersyo ng Vauxhall, ay naghatid ng isang furgoneta na magiging pamilyar sa mga kalsadang Briton sa loob ng higit sa isang dekada. Ang pinakakapansin-pansing katanghian ng CA ay ang mukha nitong bulldog. Sa halip na isang mahabang kapote o isang disenyo ng kumpletong kabina, ang Bedford ay lumika ng isang maikli at bilugang harap na naglalaman ng makina habang pinapanatiling siksik ang sasakyan. Nagbigay ito sa furgoneta ng isang palakay-bigang anyo, halos parang cartoon. Ngunit ang hugis ay hindi pinili para sa alindog. Ito ay isang solusyon sa pag-iimpake na nagpapaintulot sa isang maikling kabuuang haba habang pinapanatili ang akses sa makina para sa pagpapanatili. Sa mechanical na aspeto, ang CA ay simple. Gumamit ito ng mga subok na makina ng gasolina, simpleng suspensyon at matitibay na bahagi na maaring ayusin ng mga lokal na talyer. Ginawa itong perpekto para sa maliliit na operator na hindi kayang bayaran ang mga panahong walang trabaho o mga espesyalisadong pagkukumpune. Ang furgoneta ay inalok sa maraming estilo ng katawan: saradong furgon, pick-up, minibus, at chassis kabina para sa mga pasadyang katawan. Ito ay naging paborito para sa mga serbisyo ng paghahatid, mga kumpanya ng pampublikong serbisyo, at maging mga ambulansya. Ang nakakapagtaka sa Bedford CA sa pagbabalik tanaw ay kung gaano ito kakitid at katayog tingnan. Kumpara sa mga modernong furgoneta, tila ito ay marupok. Ang maliliit na gulong, manipis na mga poste, at minimal na proteksyon laban sa banggaan ay sumasalamin sa isang ibang panahon ng disenyo ng sasakyan. Gayunpaman, sa konteksto nito, ito ay perpektong angkop para sa mga kalsada at ekonomiyang Briton pagkatapos ng digmaan. Maaari itong mag-navigate sa mga makikitid na kalye, pumarada sa masisikip na espasyo, at magkarga ng sapat para sa lokal na kalakalan. Bilang siyam, GMCDUKW. Estados Unidos, 1,142. Sa lahat ng mga kakaibang klasikong trap, wala nang mas nakakalabo sa linya sa pagitan ng sasakyan at sasakyang pandagat ng kasing ganap ng GMC DUKW na binuo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang DUKW ay hindi idinisenyo para sa estilo, komportable o kahabaan ng buhay. Ito ay itinayo para sa isang brutal na gawain. Dalhin ang mga lalaki at mga supply mula sa mga barko nang direkta sa mga kalabang dalampasigan. Ang mga konbensyonal na truck ay hindi magagawa ito, at ang mga barko ay hindi madaling mailipat ang karga kapag narating na ang lupa. Nilutas ng DUKW ang problemang iyon sa pamamagitan ng pagiging pareho. Batay sa subok na militar na truck na GMCCCW na may 2.2 tonelada, ang DUKW ay gumamit ng parehong pangunahing tren motris at maraming karaniwang bahagi. Pagkatapos, ay binalot ng mga inhinyero ang mechanical na core na iyon sa isang hindi tinatagusan ng tubig na katawan na bakal. Nilagyan ito ng propeller sa likuran at nagdagdag ng timon na nakakabit sa manibela. Ang resulta ay isang amphibian na truck na may 6 na gulong na kayang lumabas sa isang barkong pandagat, lumangoy sa maalon na tubig, at direktang umakyat sa isang dalampasigan sa ilalim ng putok ng kalaban.
Higit sa 21,000 DUKW ang ginawa sa pagitan ng 1,942 at 1,945. Ginamit ang mga ito ng malawakan sa mga labanan sa Pasipiko at Europa, pinakatanyag noong mga paglapag sa Normandiya. Ang halaga nito ay agaran, kung saan ang mga pantalan ay nawasak o hindi umiiral. Ang mga DUKW ay naghatid ng mga bala, pagkain, at mga medical na supply ng direkta mula sa mga barkong nakadaong patungo sa baybayin. Maaari nilang ibalik ang mga sugatang sundalo sa mga barkong ospital nang hindi nangangailangan ng mga espesyalisadong sasakyang pandagat para sa paglapag. Ang nakakapagtaka sa DUKW ay hindi ito naging ganap na truck o barko kailanman. Sa lupa, ito ay mataas, mabigat, at mas mabagal kaysa sa mga karaniwang truck. Sa tubig, ito ay mas mabagal at hindi ganong maliksi kaysa sa mga barkong itinayo para sa ganoong layunin. Gayunpaman, sa makitid na espasyo sa pagitan ng dagat at lupa, wala itong katapat. Ang transisyonal na papel na iyon ang nagtakda sa pagkakaroon nito. Pagkatapos ng digmaan, maraming DUKW ang ibinenta sa mga sibilyang operator. Ang ilan ay naging mga barkong pantrabaho sa mga pantalan at mga sistema ng ilog. Ang iba naman ay naging mga sasakyang panturista na nagbigay daan sa mga dock tours na hanggang ngayon ay nagpapatakbo pa rin sa mga lungsod sa buong mundo. Bilang 8, GM Futureliner, Estados Unidos, 1,940. Sa dulo ng mga taong 30 at simula ng mga taong 40, nais ng General Motors na ipakita sa publiko kung ano ang maaaring maging hitsura ng hinaharap. Ang kumpanya ay lumikha ng Parade of Progress, isang naglalakbay na exhibition na nagdadala ng mga bagong teknolohiya sa mga bayan at lungsod sa buong Amerika. Upang i-transport ang pananaw na ito, ang GM ay nagtayo ng isang fleet ng mga pambihirang sasakyan na kilala bilang mga Futureliners. 12 Futureliners lamang ang naitayo. Ang bawat isa ay may habang halos 11 metro at taas na higit sa 3 metro na tumatayog sa normal na trapiko. Hindi sila mga bus o truck sa konbensyonal na kahulugan. Ang bawat sasakyan ay may dalang isang nagsasariling module ng exhibition. Ang mga higanteng panel sa gilid ay bumubukas upang magbunyag ng mga entablado, mga screen, at mga espasyo para sa demonstrasyon. Sa loob ay may mga exhibit tungkol sa mga makina ng eroplano, kuryente, mga kasangkapan sa bahay, at futuristikong transportasyon. Sa mechanical na aspeto, ang mga Futureliners ay mga heavy-duty na komersyal na sasakyan na gumagamit ng mga bahagi ng truck ng GM na iniangkop sa kanilang malalaking pasadyang katawan. Mayroon silang malalaking makina ng gasolina, matitibay na chassis, at komplikadong mga sistemang dekuryente upang bigyan ng lakas ang mga exhibit. Naglalakbay sila ng pangkat-pangkat na gumubuo ng isang gumagalaw na palabas na nagpapalit sa mga parking lot at mga perya tungo sa mga pansamantalang pandigdigang exhibition. Ang nakakapagtaka sa Futureliner ay ang layunin nito. Hindi ito nilayon upang maghakot ng mga kalakal o magtayo ng infrastruktura. Ito ay isang makina para sa marketing. Ang bawat kurba, ang bawat strip ng chrome, ang bawat nakataas na panel ay idinisenyo upang pahangain at bigyang inspirasyon ang mga tao. Pinagsama nito ang pang-industriyang inhinjerya sa teatrong pagtatanghal na lumilika ng isang sasakyan na umiiral lamang upang magkwento tungkol sa kinabukasan. Nang matapos ang Parade of Progress noong mga taong 50, ang mga Futureliners ay naghiwa-hiwalay. Ang ilan ay winasak para sa piyesa. Ang iba ay naging mga mobile na simbahan, mga sasakyang pangkumando,
o mga kakaibang transportasyon. Ilan lamang ang nakaligtas sa mga kamalig at mga bakuran ng imbakan. Kinalimutan hanggang sa kinilala ng mga kolektor ang kanilang halaga sa kasaysayan makalipas ang mga dekada. Ang mga na-restore na future liners ngayon ay umaabot sa mga pambihirang presyo at ipinapakita sa mga museo at mga elite na koleksyon. Ang makakita ng isa ng personal ay parang panaginip. Mukha itong isang sasakyang pangkalawakan na nagkamali ng liko patungo sa isang highway. Gayunpaman, ito ay ganap na totoo. Bilang 7, Rotinov Atlantic, Reino Unido, 1952. Sa simula ng mga taong 50, ang industriya ng transportasyong Briton ay nahaharap sa isang lumalaking hamon. Ang muling pagtatayo pagkatapos ng digmaan ay nangangailangan ng paggalaw ng mga malalaking karga, mga pang-industriyang makinarya, mga bahagi para sa mga planta ng kuryente, kagamitang militar, at mga bahagi ng infrastruktura na labis ang laki. Ang mga karaniwang truck ay sadyang hindi sapat ang lakas. Sa halip na lumawak ng dahan-dahan tulad ng malalaking tagagawa, isang maliit na kumpanya na tinatawag na Rotinov Motors ang lumitaw na may isang matapang na ideya. Bumuo ng isang traktor de karetera na napakalakas na kaya nitong humila ng mga kargang dati ay itinuturing na imposible para sa mga highway. Itinatag ng inhinyerong si George Rotinov noong 1952 ang kumpanya ay gumawa ng Rotinov Atlantic at pagkatapos ay ang Super Atlantic. Ang mga makinang ito ay hindi ordinaryong mga truck. Sila ay mga traktora ng ballast, mga sasakyang idinisenyo partikular para sa transportasyon ng napakabigat na kargamento. Ang Atlantic ay gumamit ng isang napakalaking bakal na chassis, mga heavy-duty na axle, at isang makina ng Rolls-Royce na gasolina na hang-o sa teknolohiyang aeronautika at militar. Ang planta ng lakas na ito palamang ay nagpatingkad dito mula sa mga konbensyonal na truck noong panahong yon, na karaniwang gumagamit ng mga simpleng makinang diesel. Ang layunin ng Atlantic ay isa lamang: ilipat ang pambihirang timbang. Kaya nitong humila ng mga remolke na may maraming axle na may mga kargang higit pa sa kapasidad ng mga karaniwang sasakyang pangkalsada. Napakaliit na bilang lamang ang naitayo. Mas mababa sa 40 Atlantics at Super Atlantics sa kabuuan. Marami ang iniluwas sa mga bansang may mahihirap na lupain at espesyalisadong pangangailangan, kabilang ang Suiza, kung saan nagsilbi sila sa mga tungkuling militar at pang-industriya. Ang nakakapagtaka sa Rotinov Atlantic ay hindi lamang ang pagiging bihira nito, kundi ang laki nito. Mukhang labis ang laki nito, kahit katabi ng mga modernong mabibigat na truck. Ang kabina nito ay nakapwesto ng mataas at makitid, nakakabit sa isang chassis na mukhang mas pang-industriya kaysa sa pangsasakyan. Hindi ito mukhang sasakyan para sa paghahatid o isang traktor de karetera. Kahawig nito ang isang gumagalaw na bahagi ng kagamitan sa pabrika. Ang Rotinov Motors ay hindi nakaligtas sa pangmatagalan. Ang merkado para sa mga ganitong matitinding sasakyan ay napakaliit. At ang mas malalaking tagagawa ay sa huli ay pumasok sa segment ng mabibigat na karga na may mas estandardisadong mga disenyo. Sa dulo ng mga taong 50, itinigil ng Rotinov ang operasyon. Gayunpaman, ang mga makina mismo ay napatunay ang matibay. Marami ang nakaligtas hanggang ngayon sa mga museo at mga pribadong koleksyon na kaya pa ring gumalaw ilang dekada matapos silang likhain. Ang Atlantic ay kumakatawan sa isang sandali, kung kailan ang pananaw ng isang inhinyero ay panandaliang nalampasan ang industriya. Ito ay kakaiba dahil mukha itong isang prototype na tumakas sa realidad. Hanggang dito
ay nakakita na tayo ng mga kamanghamanghang kakaiba, mga makina na lumulutas na mga partikular na problema sa mga paraan na wala ng iba pang nakaisip. Ngunit ang mga susunod ay nasa ibang antas na. Sila ang mga humamon sa lohika. Ang mga mukhang galing sa isang bangungot ng inhinyero at isa na napakakaiba na magtatanong ka kung paano may nakapag-apruba sa paggawa nito. Maghanda ka, dahil ang pinakamaganda ay darating pa lamang. Bilang 6. Marmon Harrington, Estados Unidos, mga taong 30 hanggang 50. Ngayon ay itinuturing nating normal ng isang truck ay maaring magkaroon ng traction en las 4 ruedas. Ngunit may panahon na hindi ito umiiral. Isang panahon kung saan kung gusto mong lumabas ng aspalto, ikaw ay nag-iisa. Binago iyon ng Marmon Harrington. Ang kumpanyang Amerikano na ito ay hindi gumagawa ng mga truck mula sa simula. Gumagawa sila ng isang bagay na mas matalino. Kumukuha sila ng mga karaniwang truck mula sa Ford at Chevrolet, yung mga kilala ng anumang talyer, at ginagawa silang mga halimaw sa off-road. Nagdaragdag sila ng mga axle sa harap na may motor, mga kaha de transferensya, mga pinalakas na suspensyon, at lahat ng kinakailangan upang ang isang sasakyang panghatid ay makakaakyat sa isang bundok. Ang resulta ay isang hybrid, kalahating makina mula sa pabrika, kalahating proyekto ng espesyalisadong inhinyerya. Ang bawat conversion ay kakaiba. Ginawa ayon sa sukat para sa mga pangangailangan ng kliyente. Ang ilan ay mga simpleng 4x4. Ang iba ay nagiging mga halimaw na may 6 na gulong na may motor. Sa labas, mukha sila mga normal na truck, yung mga nakikita mo sa anumang kalyeng Amerikano. Ngunit kapag tumingin ka sa ilalim, kapag nakita mo ang kalituhan ng mga axle at transmission, malalaman mo na ikaw ay nasa harap ng isang bagay na ganap na kakaiba. Noong ikalawang digmaang pandigdig, ang Marmon Harrington ay naging isang mahalagang supplier para sa mga puwersang kaalyado. Ang kanilang mga truck ay tumatawid sa mga disyerto, kagubatan at mga bundok kung saan wala ng ibang sasakyan ang makakadaan. Nagdadala sila ng mga supply sa harapang linya, humihila ng mga kanyon, nagliligtas ng mga buhay sa mga pinakamalayong dako ng digmaan. Pagkatapos ng digmaan, patuloy silang nagtrabaho sa mga lugar kung saan ang mga kalsada ay isang karangyaan. Mga minahan, mga operasyon sa langis, mga siyentipikong ekspedisyon. Ang nakakapagtaka sa mga truck na ito ay walang dalawang magkatulad. Ang bawat Marmon Harrington ay isang kakaibang halimbawa. Isang piraso ng kasaysayan sa ibabaw ng mga gulong. At ang pinaka-nakakagulat ay marami pa rin ang gumagana hanggang ngayon na nagpapatunay na kapag gumawa ka ng isang bagay ng maayos, ang oras ay naniningil. Ngunit hindi palagi. Bilang 5. Tatra 111. Czechoslovakia 1942. Habang ang mga tagagawa sa kanluran ay nagtatayo ng kanilang mga truck sa ibabaw ng chassis de largueros, dalawang magkatulad na biga na pinag-uugnay ng mga crossbar, sa Czechoslovakia ay may nagpasyang kumuha ng isang radikal na kakaibang landas. Ang Tatra ay bumuo ng isang sistema na mukhang galing sa ibang planeta. Isang chassis de tubo sentral. Isang napakalaking gulugod na tumatakbo sa buong sasakyan na pinoprotektahan ang transmission sa loob nito at sumusuporta sa mga axle oscilantes independientes sa bawat gulong. Ang disenyong ito ay mukhang kakaiba sa mata ng mga konbensyonal na ininyero. Ngunit may oron itong mga kahangahangang bentahe. Pinoprotektahan ng gitnang tubo ang mga mahahalagang bahagi mula sa mga hampas at bato.
Ang mga axle oscilantes ay nagpapaintulot sa mga gulong na gumalaw na magkahiwalay, na pinapanatili ang traksyon sa mga lupain, kung saan ang ibang mga truck ay nadudulas ng walang lunas. At sa ibabaw ng lahat ng iyon, ang Tatra ay nagkakabit ng mga makinang pinalalamig ng hangin, kabilang ang isang V12 na diesel sa mga unang bersyon. Ang Tatra, 111 ay naging maalamat sa mga pinakamalamig na lugar sa planeta. Sa Siberia, kung saan ang temperatura ay bumabagsak ng husto sa ibaba ng zero, at ang mga makinang ditubig ay nagyeyelo sa mga solidong bloke, ang mga Tatra ay patuloy na umaandar. Ang hangin ay hindi nagyeyelo, at ang simpleng katotohanan iyon ang nagpanatili sa mga truck na ito, na nagtatrabaho kapag ang lahat ng iba ay paralisado. Naghakot sila ng kahoy, makinarya at mga supply sa pamamagitan ng tundra ng Siberia, sa mga daan na hindi karapat-dapat tawaging ganoon. Ikinukwento ng mga driver na maaari mo itong iwan ng isang gabi sa 40 degree sa ibaba ng zero. At sa susunod na araw, sa kaunting tiyaga, ang V12 ay muling mabubuhay. Higit sa 34,000 unit ang naitayo. Hindi ito isang eksperimento. Ito ang naging gulugod ng transportasyon sa kalahati ng silangang Europa at malaking bahagi ng Unyong Sobyet. Sa visual na aspeto, ang Tatra 111 ay nananatiling kakaiba kahit na yon. Ang kabina, na mataas at makitid, ay nakapwesto sa ibabaw ng isang napakahabang kapote. Ang mga gulong, dahil sa mga axle oscilantes, ay kumukuha ng mga kakaibang anggulo kapag ang truck ay walang karga. Mukha itong isang sasakyang binuo sa ilalim ng magkaibang mga panuntunan. At totoo nga, kumakatawan ito sa isang kakaibang sangay ng ebolusyon sa kasaysayan ng truck. Isa na binigyang prioridad ang kaligtasan kaysa sa pagiging pamilyar. Bilang 4, Leyland Octopus, Reino Unido, 1934. Bago pa man ang mga trailer articulados ay naging hari ng mga kalsada, ang paglilipat ng mabibigat na karga ay nangangailangan ng mga malikhaing solusyon. Ang pinakamalikhain sa lahat ay ang Leyland Octopus. 8 gulong, lahat sa isang matigas na chassis. 2 axle sa harap na dedireksyon at 2 sa likod na demotor. 8 gulong na nagtutulungan upang ipamahagi ang timbang at ilipat ang mga kargang walang truck na may 4 o 6 na gulong ang makakapangarap na magawa. Sa isang panahon bago ang mga estandardisadong container at ang mga semi-remolke de alta kapasidad, ang configuration na ito ay nagpapaintulot na mag-transport ng malalaking pang-industriyang karga ng direkta sa isang solong matigas na sasakyan. Bakal, makinarya, mga materyales sa konstruksyon, lahat ay kasya sa Octopus. Ang mga unang modelo ay gumamit ng malalaking makina ng gasolina na kalaunan ay pinalitan ng sariling diesel ng Leyland. Sa loob ng mga dekada, ang platform ay nagbago, ngunit ang pangunahing konsepto ay nanatili. I-maximize ang karga sa loob ng mga limitasyon ng network ng mga kalsada. Para sa mga kumpanya ng konstruksyon, serbisyong munisipal at mabibigat na industriya, ang Octopus ay naging kailangan. Ang nakakapagtaka sa Octopus ngayon ay ang mismong hitsura nito. Ang katawan nitong mahaba at may patag na mga gilid, ang marami nitong axle, ang matigas nitong anyo, lahat ng ito ay nagmumukhang halos sinauna. Katabi ng mga modernong kombinasyon ng traktor at remolke, kung saan ang kasalukuyang mabigat na transportasyon ay nakadepende sa mga dugtungan at module, ang Octopus ay dala ang lahat sa isang solong napakalaking bastidor. Ngunit hindi ito kawalan ng kahusayan. Ito ay inobasyon. Sa isang sandali kung kailan ang infrastruktura ng kalsada at ang mga regulasyon ay nagbabago pa lamang, ang Leyland ay nagdisenyo ng isang truck na humahatak
sa mga limitasyon ng kung ano ang kayang suportahan ng mga kalsada. Ang octopus ay tumulong na patunayan na ang transportasyon sa kalsada ay maaaring makipagkumpetensya sa tren para sa mabibigat na karga na humubog sa inaharap ng luistikang pangkomersyo ng Britanya. Ang mga halimbawang nakaligtas na yon ay nararamdaman bilang mga relikya ng isang alternatibong linya ng panahon ng transportasyon. Sila ay malalaki ngunit simple, malakas ngunit mabagal. Elegante lamang sa kanilang layunin. Bilang 3, Berliet, 100. Francia, mga taong 50. Noong mga taong 50, ninais ng Francia na palawakin ang impluwensya nito sa Sahara. Ang problema ay, walang mga kalsada sa disyerto at ang paglilipat ng mabibigat na makinarya sa mga buhangin ay nangangailangan ng isang bagay na wala pang nakakapagtayo noon. Ang Berliet, ang tagagawang Pranses, ay sumagot gamit ang T-100, isang halimaw na mukhang mas kahawig ng isang gusaling, may mga gulong kaysa sa isang truck. Ang mga gulong nito ay may sukat na higit sa 2 metro ang taas. Ang bawat isa ay mas mabigat kaysa sa isang compact na kotse. At ang truck ay napakalapad na sinasakop nito ang 2 buong linya ng isang modernong highway. Upang bigyan ka ng ideya, kapag ito ay dumadaan sa kalsada, walang paraan upang maunahan ito. Sadyang wala ng espasyo. Sa ilalim ng kapote nito, o sa halip ay sa ilalim ng kabina nito, meron itong makinang diesel na V12 na nagbibigay ng 600 lakas kabayo. Isang halimaw na numero para sa panahong iyon. Ngunit, ang kahanga-hanga ay hindi ang lakas, kundi ang kaya nitong ilipat. Mga kargang aabot sa 100 tonelada sa ibabaw ng malambot na buhangin ng disyerto. Upang makamit yon, ang Berliet ay kinailangang harapin ang isang hindi inaasahang problema. Walang umiiral na mga gulong na kayang suportahan ang ganoong kabigat na timbang nang hindi lumulubog sa buhangin. Kaya naman, sa literal na kahulugan, kinailangan nilang magdisenyo ng mga espesyal na gulong na ginawa lamang para sa truck na ito, na may lapad at disenyo na hindi pa nakikita kailanman. Ang T-100 ay nagtrabaho sa mga minahan ng Sahara sa loob ng maraming taon. Inililipat ang mga kagamitan sa pagbabarena at mga higanteng transformer. Isa itong mechanical na dinosauro sa isang sinaunang kapaligiran. Ang pinaka hindi kapanipaniwala sa T-100 ay ang sukat nito. Kapag nakita mo ito sa tabi ng isang normal na truck, ang iyong utak ay nalilito. Ang mga sukat ay hindi tugma. Ang isang sasakyang tulad nito ay hindi dapat umiiral. Ngunit umiral ito at nagtrabaho at napatunayan na sa sapat na lakas at disenyo, halos anumang bigat ay maaaring maigalaw. Bilang 2, Oshkosh 8x8. Estados Unidos, mga taong 70. Kung nakakita ka na ng isang higanteng insekto at naramdaman mo ang halong pagkamangha at pagkasuklam na dulot ng isang bagay na hindi tao, ngunit gumagalaw ng may layunin, ang Oshkosh na may walang gulong ay mabibigay sa iyo ng eksaktong parehong pakiramdam. Idinisenyo para sa hukbo ng Estados Unidos noong mga taong 70. Ang truck na ito ay mukhang isang mechanical na gagamba na handang umakyat sa anumang ibabaw kahit gaano pa ito kaimposible. Mayroon itong walang gulong at ang pinakamahalaga, ang walang ito ay lahat demotor. Walang patay na gulong, walang mahinang bahagi. Ngunit ang nagpapakaiba talaga rito ay ang sistema nito sa pagdireksyon. Hindi lamang ang mga gulong sa harap ang umiikot. Ang mga nasa likod din ay umiikot. Pati na rin ang mga nasa gitna.
na nagpapahintulot sa higanting ito na may 30 tonelada na makapag-ikot sa mismong pwesto nito. Isipin mo ang isang truck na kasing laki ng isang bahay na gumagawa ng mga manyobra sa isang espasyo kung saan ang isang normal na kotse ay mahihirap ang pumarada. Iyon ang Oshkosh. Idinisenyo ito para sa isang napaka-espesipikong misyon. I-transport ang mga misil balistiko at mabibigat na kagamitan sa mga lupain kung saan walang mga daan, kung saan ang anumang iba pang sasakyan ay mababalaho sa loob lamang ng ilang metro, biktima ng putik, buhangin o nyebe. Ang kakayahan nitong lampasan ang mga hadlang, umakyat sa mga dalistis na mukhang pader, tumawid sa mga ilog at putikan nang hindi man lang nahihirapan, ay ginawa itong isang hindi matatawarang estratehikong kagamitan sa mga pinakatensyonadong taon ng Cold War. Ang mga driver na humawak nito ay nagkukwento na sa simula ay nakakatakot ito. Isang kakaibang pakiramdam sa tiyan. Dahil ang sistema ng pagdireksyon sa walang gulong ay napapangyari sa truck na sumagot sa mga paraang hindi inaasahan. Ngunit kapag natutunan mo ng magtiwala rito, matutuklasan mo na kaya mo itong dalhin sa mga lugar na wala ng ibang sasakyan ang makakapangarap na marating. Isang mechanical na gagamba na 30 tonelada na hanggang ngayon, kalahating siglo na ang nakalipas, ay nagbibigay galang at nagdudulot ng hindi paniniwala. Bilang isa, Ang hari ng pagkalimot, Hayes HDX. Canada, mga taong 50 hanggang 80. kung nakakita ka na ng singaw na lumalabas mula sa mga gulong ng isang truck, na tila ang makina ay naglalabas ng huling hininga nito o naghahanda para sa isang labanan, malamang na nakatingin ka sa isang Hayes HDX. Hindi ito isang truck para sa paghahatid sa lungsod. Hindi ito isang konbensyonal na sasakyan sa konstruksyon. Isa itong halimaw ng industriyang panggubat sa Canada na idinisay nyo para sa isang layunin. Bumaba ng mga bundok na kargado ng mga higanting troso nang hindi namamatay sa pagtatangka. Ang mga kalsada ng operasyong panggubat sa Columbia Britannica ay, at nananatiling, ilan sa mga pinakamapanganib sa planeta. Ang mga dalisdis ay napakamatarik na ang mga konbensyonal na preno ay sadyang nag-overheat at pumapalya, na ginagawang isang laro ng swerte ang pagbaba. Ang mga kargang 200, 300,000 libra ng kahoy ay tumutulak pababa. Sinusubukang gawing isang hindi makontrol na bala ang truck. Ang solusyon ng Hayes ay kasing simple ng nakakatakot. Isang sistema ng preno na pinalalamig ng tubig. Ang truck ay may dalang isang napakalaking tangke na may kapasidad na 100,000 litro, na ang tanging layunin ay patuloy na wisikan ng tubig ang mga tambol ng preno upang maiwasang umabot ang mga ito sa mga kritikal na temperatura. Dahil ang isang Hayes HDX na bumababa sa isang bundok na may karga ay isa talagang potensyal na sunog na gumagalaw. Isang bola ng bakal na nagbabaga na malapit nang mawala sa kontrol. Kapag nakikita mo itong bumababa, mapapansin mo ang singaw na lumalabas sa mga gulong, na tila ang makina ay humihinga. Parang isang mechanical na dragon na nagbubuga ng hininga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ang istruktura nito ay brutalista, kwadrado, mabigat. Itinayo ng walang konsiderasyon sa estetika o sa komportable. Ang platform ng karga ay maaring umabot sa 14 na piye ang lapad upang hawakan ang mga pinakamalaking troso na kayang putulin ng makinarya sa kagubatan. Ang taas nito ay nakakatakot. Ang presensya nito ay napakatindi. Isa itong higanteng idinisenyo para sa isang kapaligiran, kung saan ang isang pagkakamali ay nangangahulugan ng pagkahulog sa isang bangin na 100 metro ang lalim. Kung saan ang buhay ng mga driver
ay nakadepende sa paggana ng mga preno na iyon na pinalalamig ng tubig sa bawat segundo ng pagbaba. At ang hindi kapanipaniwala, ang humahamon sa lahat ng lohika, ay marami sa mga truck na ito ang nagtatrabaho pa rin sa mga kagubatan hanggang ngayon. Hindi dahil sila ay moderno, hindi dahil meron silang pinakabagong teknolohiya sa seguridad, kundi dahil sila ay napakatibay upang iretiro. Itinayo sa isang panahon kung saan ang inhinyerya ay naghahanap ng isang bagay na mas simple, ngunit mas matapang. Ang mga Hiace HDX ay nananatili pa rin doon. Hinahamon ng oras, ang mga bundok, at ang mismong grabidad. Dahil sa huli, ang mga truck na ito ay hindi lamang nag-transport ng kahoy. Inilipat nila ang obsesyon ng tao na itulak ang mga limitasyon ng kung ano ang posible, na makarating ng mas malayo pa ng kaunti, na magkarga ng mas mabigat pa ng kaunti. At dahil doon, nang walang anumang pag-aalinlangan, ang Hiace HDX ay ang hindi mapag-aalinlanganan ng hari ng mga kinalimutang truck. Nalakbay na natin mula sa mga makina na pumalit sa mga kabayo sa mga kalye ng Londres, gamit ang kanilang nag-iisang gulong sa harap, hanggang sa mga furgonetang Pranses na may yero, na may uka na mukhang galing sa isang hangar ng mga eroplano. Dumaan sa mga truck na amphibian na tumatawid sa mga dalampasigan sa ilalim ng putok ng kalaban. Mga gumagalaw na teatro na nagbebenta ng kinabukasan. Mga traktora na may kapina ng eroplano. Mga kakaibang conversion na nagdala ng traction 4x4 sa mga imposibleng lugar. Mga truck na check na may gulugod na nakakaligtas sa lamig ng Siberia. Mga pugitang may 8 gulong na naglilipat ng hindi kayang ilipat ng iba. Mga higanteng Pranses na sumasakop sa 2 linya. Mga mechanical na gagamba ng hukbo at, sa huli, ang dragong ito mula sa Canada na bumababa sa mga bundok na nagbubuga ng singaw sa mga gulong na tila humihinga.